Tahimik ang buhay ni Eliza bago niya nakilala si Bernard. Sa edad na 27, simple lamang ang mundo niya. Trabaho, bahay, at pamilya. Isa siyang online accountant para sa mga foreign clients. Hindi man marangya ang buhay, sapat ang kinikita niya upang matulungan ang kanyang mga magulang at mapagtapos ang bunsong kapatid sa kolehiyo. Hindi siya yung babaeng mahilig kumala o maghanap ng relasyon. Sa totoo lang, halos mawala na siya ng gana sa pag-ibig matapos lokohin ng dati niyang nobyo. Kaya nang minsang ipakilala ng kaibigan niya si Bernard sa isang simpleng salo-salo, hindi niya inakalang may taong muling magpapalambot sa puso niyang matagal ding naging mailap. Ibang-iba si Bernard sa mga lalaking nakilala niya noon. Mahinhin itong magsalita, magalang, at marunong makinig. Hindi ito mayabang kahit alam niyang may kaya ang pamilya nila. Bunso ito at nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid. Kaya halatang lumaking alaga at mahal ng pamilya. Hindi ka ba napapagod magtrabaho buong gabi? Tanong ni Bernard. Minsang magka-video call sila. Napangiti si Eliza. Kailangan eh. $1 ang sahod pero kapalit naman ay puyat. Napakasipag mo. Wala kasi akong choice. Meron. Mahinang sabi ni Bernard. Pwede kang magpahinga minsan. Simple lang ang usapan nila. Pero unti-unting naging espesyal para kay Eliza ang bawat gabi na magkausap sila. Hindi nagtagal ay naging sila na nga. Noong una, maayos namang tinanggap si Eliza ng pamilya ni Bernard. Palangiti pa noon ang ina nitong si Aling Nena tuwing bumibisita siya sa bahay nila. Maganda pala ang girlfriend mo, Bernard, sabi pa minsan ng ina nito. Ngunit nagbago ang lahat nang maging seryoso ang relasyon nila. Napansin ni Eliza na tila lumalamig ang pakikitungo ng mga kapatid ni Bernard sa kanya. Kapag dumarating siya, tumatahimik ang mga ito. Minsan na may nagbubulungan pa habang palihim siyang tinitignan. Isang gabi, habang kukuha sana siya ng tubig sa kusina, narinig niya ang pag-uusap ni Feline at Flor. Sigurado ka bang mahal niya si Bernard? Tanong ni Flor. Siyempre hindi, sagot ni Feline na may kasamang mahinang tawa. Nakakita lang yun ng lalaking may kaya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Eliza. Hindi siya gumalaw. Ang tagal na natin kasama si Bernard tapos biglang may darating na babae. Siyempre gusto lang niyang makinabang. Dagdag pa ni Alice. Baka pag nag-asawa na sila, ilayo pa tayo sa kapatid natin. Mahigpit na napahawak si Eliza sa baso. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na mali sila. Pero pinili niyang manahimik. Mahal niya si Bernard. Ayaw niyang magsimula ng gulo sa pamilya nito. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ngumiti pa rin si Eliza habang naghahanda ng pagkain kasama si Aling Nena. Pero mula noon, nagsimula na niyang maramdaman ang bigat ng bawat pagbisita niya sa bahay ng nobyo. May mga pagkakataong tahasa na siyang iniinsulto ng mga kapatid nito. Ang swerte mo naman kay Bernard, sabi minsan ni Feline, habang umiinom ng kape. Hindi mo na kailangang maghirap masyado. Napayuko na lamang si Eliza. Hindi alam ng mga ito na mas malaki pa ang kinikita niya kaysa kay Bernard. Hindi rin nila alam na kahit may sarili siyang pera, hindi kailanman sumagi sa isip niyang umasa sa lalaki. Pero habang tumatagal, lalo niyang naiintindihan kung bakit ganoon ang pamilya nito. Takot silang maagaw si Bernard. Bunso kasi ito, nag-iisang lalaki. Sanay ang pamilya nito na sa kanila umiikot ang buhay ng binata. At ngayon, pakaramdam nila ay may ibang taong unti-unting kumukuha rito. Okay ka lang ba? Tanong ni Bernard minsan nang mapansin ang pananahimik niya. Pinilit nang umiti ni Eliza. Oo naman. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban na kailangan niyang harapin bilang babaeng piniling mahalin ng lalaking may pamilyang ayaw sa kanya.
Hindi naging madali ang desisyon ni na Eliza at Bernard na magpakasal. Hindi dahil hindi sila sigurado sa isa't isa, kung hindi dahil alam nilang hindi pa rin tanggap ng pamilya ni Bernard ang kanilang relasyon. Anak, sigurado ka na ba dyan? Tanong ni Aling Nena kay Bernard isang gabi habang naghahapunan sila. Tahimik lamang si Eliza noon na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Opo ma, sagot ni Bernard. Mahal ko si Eliza. Nagkatinginan ng magkakapatid bago mismit si Feline. Baka naman nadadala ka lang kasi maalaga. Tama, Dagdag ni Flor. hindi mo naman talaga kilala ang tao. Mahigpit na napahawak si Eliza sa kanyang baso, ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Sanay na siyang husgahan kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pag uwi nila ng gabing iyon, saka lamang nagsalita si Bernard habang nagmamaneho. Pasensya ka na sa mga ate ko ha. Ngumiti si Eliza kahit mabigat ang dibdib niya. Okay lang. Pero alam nilang pareho na hindi talaga okay. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon silang magpakasal sa civil wedding. Simple lamang ang seremonya. Iilang kaibigan, pamilya ni Eliza at pamilya ni Bernard ang naroon. Masaya sana ang araw na yon, kung hindi lamang ramdam ni Eliza ang malamig na pagtanggap ng mga kapatid ng kanyang mapapangasawa. Habang kumakain sa munting reception, narinig niyang nagsalita si Alice. Buti na lang simple lang ang wedding. Hindi masakit sa bulsa ng kapatid ko. Mahina ngunit sapat para marinig niya. Napayuko na lamang si Eliza habang tahimik na sumusubo ng pagkain. Hindi nagtagal ay sumunod naman si Feline. Praktikal lang talaga dapat. Mahirap ang buhay ngayon. May kasama yung makahulugan na tingin sa kanya. Alam ni Eliza ang gustong iparating ng mga ito, na maswerte siya dahil napangasawa niya si Bernard. Na tila ba, pabigat lamang siya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng totoo. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lamang si Bernard sa trabaho bilang IT support sa isang maliit na kumpanya. Hindi kalakihan ang sahod nito, kaya si Eliza ang madalas na sumalo sa gastusin nilang mag-asawa. Siya ang nagbabayad ng advance at pati na rin deposit sa inuupahan nilang apartment. Siya rin ang bumibili ng karamihan sa gamit nila sa bahay. Pero hindi niya yun ipinagyayabang. Para kay Eliza, normal lamang na tumulong sa asawa. Isang gabi, matapos ang kasal, nadatnan niya si Bernard na tahimik sa kanilang sala. Anong iniisip mo? Tanong niya habang inilalapag ang 2 tasa ng kape. Napabuntong hininga si Bernard. May kaibigan kasi akong nasa Canada na ngayon. Sabi niya hiring daw doon. Nanahimik si Eliza. Matagal na niyang alam ang pangarap ng asawa. Gusto mo bang subukan? Tingin mo, kaya ko ba? Ngumiti si Eliza. Kaya mo yan. Pero mahal ang proseso. Pag-iipunin natin. Napatingin si Bernard sa kanya. Hindi ka ba napapagod sumuporta sa akin? Agad na umiling si Eliza. Mag-asawa tayo. Pangarap mo, pangarap ko rin. Doon nagsimulang mas lalong magsikap si Eliza. Dagdag trabaho sa gabi. Dagdag puyat. May mga pagkakataong halos 2 oras na lamang ang tulog niya. Para lamang may maipon sila para sa review, medical exam, placement fees, at iba pang requirements ni Bernard. Habang abala siya sa pagtatrabaho, patuloy naman ang panghusga ng pamilya ng asawa. Minsan, pumisita sina Feline sa apartment nila. Napatingin ito sa maliit nilang sala bago bahagyang umisi. Ganito lang pala ang place nyo? Nahiyang napangiti si Bernard. Temporary lang muna. Okay na rin, Sagot ni Flor. kesa naman maluho tapos wala namang pambayad. Tahimik lamang si Eliza habang naghahain ng merienda. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang maliitin ng mga ito, gayong wala naman siyang ginagawang masama. Pero sa bawat insultong naririnig niya, lalo lamang siyang tumitibay. Dahil mahal niya ang asawa niya. At handa siyang tiisin lahat. Makita lamang niyang maabot nito ang mga pangarap na matagal na nitong inaasam.
2 taon matapos ikasal sina Eliza at Bernard, mas naging tahimik ang buhay nilang mag-asawa. Tahimik ngunit puno ng pagod at pangarap. Sa umaga, maagang umaalis si Bernard para sa trabaho. Sa gabi naman, si Eliza ang gising na gising habang kaharap ang laptop. Kausap ang kanyang foreign clients. Madaling araw na siyang natatapos. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, bawat puyat ay hakbang papalapit sa pangarap nilang mag-asawa. Canada. Yon ang pangarap na paulit-ulit nilang pinag-uusapan habang magkatabing nakahiga sa maliit nilang apartment. Pagdating natin doon, bibigyan kita ng mas magandang bahay, sabi minsan ni Bernard habang nakayakap sa kanya. Napangiti si Eliza. Kahit maliit lang, basta't kompleto tayo. Saka gusto kong magkaroon tayo ng baby. Napatawa siya. Para ngayon pa lang gusto mo na. Siyempre, gusto ko may mini version mo. Hindi alam ni Bernard na ilang linggo pa lamang matapos ang usapang iyon, ay may dinadala na pala siya. Nalaman ni Eliza ang pagbubuntis niya isang umaga habang mag-isa sa bahay. Matagal niyang tinitigan ang pregnancy test habang nanginginig ang kamay niya. 2 guhit. Hindi niya napigilang mapaluha. Halo yung kaba at saya. Nang gabing iyon, pagdating ni Bernard mula sa trabaho, agad niya itong inabutan ng maliit na kahon. Ano to? Nagtatakang tanong nito. Buksan mo. Pagbukas ni Bernard, tumambad ang pregnancy test at isang maliit na pares ng medyas pang baby. Nanlaki ang mga mata nito. Lies! Totoo ba ito? Tumulo kaagad ang luha ng lalaki bago siya mahigpit na niyakap. Magiging tatay na ako. Tumango si Eliza habang umiiyak din. Matagal silang nagyakapan ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Eliza ng kompletong saya. Ngunit kasabay ng pagdating ng baby nila, ay lalo ring dumami ang responsibilidad. Habang lumalaki ang tiyan niya, mas lalo namang siyang nagsumikap sa trabaho. Ayaw niyang matigil ang pag-iipon nila para sa Canada application ni Bernard. Madalas siyang pagalitan ng kanyang ina. Magpahinga ka naman muna, anak. Sabi nito, minsang nadatnan siyang nagtatrabaho 2:00 na ng madaling araw. Kaya ko pa, ma. Pero buntis ka. Kailangan po kasi. Hindi sinabi ni Eliza kahit kanino na halos siya ang sumasalo sa lahat ng gastusin nila. Ang sweldo ni Bernard ay kadalasang napupunta lamang sa personal nitong requirements at pambayad sa mga dokumentong kailangan para sa aplikasyon sa abroad. At kusa iyong tinanggap ni Eliza. Mahal niya ang asawa niya. Ayaw niyang maramdaman itong pabigat ito. Samantala, nanatili pa rin ang malamig na pakikitungo ng pamilya ni Bernard sa kanya. Nang minsang bumisita sila sa bahay ng mga ito para ibalita ang pagbubuntis niya, hindi naging kasing saya ng inaasahan niya ang pagtanggap. Talaga ba ngayon pa kayo mag-aanak? Tanong ni Felin. Nag-aayos pa nga si Bernard pa Canada. Baka lalong mahirapan yan, ha? Dagdag naman ni Flor. Tahimik na yumuko si Eliza. Ngunit nagulat siya nang marinig ang boses ni Bernard. Kaya namin. Natigilan ng magkakapatid. Hindi man kalakasan ang pagkasabi nito, pero ramdam ni Eliza ang pagtatanggol ng asawa. At sapat na iyon para gumaan ang pakiramdam niya. Makalipas ang ilang buwan, isinilang niya ang isang malusog na sanggol na babae. Kamukhang kamukha mo, umiiyak na sabi ni Bernard habang karga ang anak nila. Anong ipapangalan natin? Ngumiti si Eliza habang pinagmamasta ng sanggol. Amalia. Mula nang tumating si baby Amalia, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang maliit nilang pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliza na mas naging porsigido si Bernard. Mas nagsumikap ito, mas naging responsable. At kahit pagod siya sa pag-aalaga ng sanggol at pagtatrabaho, masaya ang puso niya. Kalaunan, napagdesisyon na nilang magtaos ng simpleng binyag para kay Amalia. Siguro, ito na yung chance para maging okay tayo sa pamilya mo. Mahinang sabi ni Eliza isang gabi.
Tahimik si Bernard bago tumango. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Ngumiti si Eliza. Umaasa siyang tama ang asawa niya. Umaasa siyang baka sa pagkakataong ito, makita na rin ng pamilya nito na hindi siya kaaway. Na mahal lang talaga niya si Bernard at ang pamilya nilang binuo kasama si Baby Amalia. Maagang nagising si Eliza sa araw ng pinyag ni Baby Amalia. Kahit kulang sa tulog dahil inaalagaan niya ang anak buong gabi, magaang ang pakaramdam niya habang pinaplantya ang maliit na puting bestida ng sanggol. Ito ang unang malaking selebrasyon ng anak nila. At lihim niyang inaasahan na baka ito rin ang araw na tuluyang maging maayos ang relasyon nila ng pamilya ni Bernard. Relax ka lang, sabi ni Bernard habang inaayos ang polo nito sa harap ng salamin. Pinyag to ni Amalia, walang gulo ngayon. Ngumiti si Eliza kahit may kakaibang kaba sa dibdib niya. Pagdating nila sa venue matapos ang seremonya sa simbahan, naroon na ang pamilya ni Bernard. Abala sina Felin, Flor at Alice sa pag-aayos ng pagkain at mesa. Si Aling Nena naman ay karga-karga si Baby Amalia habang kinakausap ang ilang bisita. Lumapit si Eliza at magalang nang umiti. Ma, salamat po sa pag-aasikaso. Tumango lamang si Aling Nena bago muling ibinaling ang atensyon sa ibang tao. Bagyang nanlamig ang dibdib ni Eliza, ngunit pinilit niyang huwag dibdibin iyon. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang dumating ang pamilya niya. Masayang sinalubong ng kanyang mga magulang ang apo, habang may dalang mga simpleng regalo at pagkain. Ang ganda-ganda ng anak mo, Eliza. Masayang sabi ng tiyahin niya. Napangiti siya. Saglit siyang nakaramdam ng gaan. Ngunit hindi nagtagal iyon. Habang abala si Eliza sa pagtanggap ng mga bisita, napansin ng kapatid niyang si Marlon na tila kakaunti ang laman ng mesa para sa kanilang panig. Ate, mahinang tawag nito. Paglapit niya, ay nanlumo siya. Ang natira na lamang sa tray ng pagkain ay halos puro tira-tirang ulam at kaunting kanin. Yung ibang putahe ay halos ubos na. Napansin niyang ang mga bisita mula sa panig ni Bernard ay may mga bagong serving sa mesa. Samantalang ang inilalapit sa pamilya niya ay mga pinagkainan na at malamig na pagkain. Hindi kaagad nakapagsalita si Eliza. Maya-maya pa, nakita niyang nagbabalot ng pagkain sina Felin, Flor at ang iba pa, habang may mga bisita pa rin kakarating pa lamang. Ate, may tao pa, sabi ni Bernard, na tila nahihiyang lumapit sa mga kapatid. Ano ngayon? Sagot ni Felin. Nag-uwi lang naman kami para kina Kuya Jun. At saka, upos na rin naman halos. Dagdag ni Flor, habang nagsasali ng pagkain sa plastic containers. Napatingin si Eliza sa mahabang mesa. Hindi pa ubos ang pagkain. Ayaw lang talagang ipahain iyon sa kanyang pamilya. Mas lalong sumakit ang dibdib niya nang marinig ang bulong ni Alice sa isang kamag-anak. Ang dami kasing bisita sa site ni Aliza eh. Kala mo naman may ambag. Napatigil si Eliza. Parang unti-unting nag-init ang kanyang mukha sa hiya. Napansin niyang tahimik na lamang ang kanyang mga magulang habang kumakain ng halos tira-tirang handa. Ang tiyahin niyang kanila lamang ay masayang nakikipagkwentuhan ay tila naiilang na ngayon. Walang nagsasalita. Pero ramdam niya ang kahihiyan. Hindi dahil kulang ang pagkain, kung hindi dahil malinaw na malinaw ang pambabastos. Lies. Napalingon siya kay Bernard. Halatang hindi rin ito komportable, ngunit gaya ng dati, tila hindi alam kung papaanong haharapin ang sariling pamilya. At yon ang mas lalong nagpasakit kay Eliza. Hindi niya kailangan ng malaking handaan. Hindi niya rin kailangan ng magarbong binyag. Ang gusto lang niya ay respeto para sa pamilya niyang walang ibang ginawa kung hindi suportahan sila. Poong maghapon, tiniis niya ang sakit habang pilit nang umingiti sa mga bisita. Ngunit pagsapit ng gabi matapos makauwi ang lahat, saka lamang siya tuluyang bumagsak. Tahimik siyang umiiyak habang inaalis ang hikaw sa harap ng salamin. Lies, mahinang tawag ni Bernard. Bakit hinayaan mo? Nanginginig niyang tanong. Natahimik si Bernard. Napahiya yung pamilya ko.
Tuloy-tuloy na ang pagpatak ng luha niya. Anong ginawa nilang masama para tratuhin sila ng ganun? Pasensya ka na, Liza. Napatawa siya ng mapait. Yun lang lagi ang sinasabi mo. Hindi makasagot si Bernard. At sa unang pagkakataon mula nang maging mag-asawa sila, naramdaman ni Eliza ang matinding pagod. Hindi sa trabaho, hindi sa pag-aalaga kay Amalia, kung hindi sa paulit-ulit na pakikisama sa mga taong matagal nang umusga at ayaw tanggapin siya bilang parte ng pamilya nila. Matapos ang binyag ni Amalia, may kung anong nagbago kay Eliza. Hindi siya naging palaway. Hindi rin siya nagalit ng lantaran. Ngunit unti-unti siyang nanahimik. Hindi na siya madalas sumama kapag nagyayaya si Bernard na bumisita sa pamilya nito. Kapag may okasyon, maayos siyang nakikitungo ngunit may malinaw ng distansyang hindi may paliwanag. Napansin niyo ni Bernard. Galit ka pa rin ba? Minsang tanong nito habang magkatabing nakaupo sa sala. Tahimik na pinapatulog ni Eliza si Baby Amalia bago siya sumagot. Hindi na. Pero bakit parang ang layo mo na? Napabuntong hininga siya. Kasi napagod na ako, Bernard. Natahimik ang lalaki. Hindi na nito ipinilit ang usapan. Sa mga sumunod na buwan, mas naging abala sila sa paghahanda para sa nalalapit na pag-alis ni Bernard papuntang Canada. Lumabas na ang approval ng work visa nito at kailangan na lamang tapusin ang ilang requirements. Halos sa araw-araw ay may kailangang bayaran. Medical, placement fee, plane ticket, show money. At sa lahat ng iyon, si Eliza pa rin ang pangunahing gumagastos. Minsan ay napapaisip si Bernard kung saan kumukuha ng lakas ang asawa niya. Sa umaga, inaasikaso nito si Amalia. Sa gabi, nagtatrabaho hanggang madaling araw. Ngunit minsan, ay hindi ito nagreklamo. Pagdating mo sa Canada, babawi tayo. Madalas sabihin ni Eliza. At bawat salitang iyon ay lalong nagpapatatag kay Bernard. Isang araw, kailangan ni Bernard na humingi ng ilang financial documents para sa final assessment ng agency. Nasa bahay sila noon ng kanyang ina dahil doon ipinadala ang ilang papeles. Habang naghahanap si Bernard ng envelope ng mga dokumento, aksidenteng nakita ni Feline ang laman ng isang folder. Ano to? Kunot noong tanong nito. Napalingon si Flora at Alice. Kinuha ni Feline ang papel at biglang nanlaki ang mga mata. Nakakaloka? Ano ba yan? Tanong naman ni Flora habang sumisilip. Tahimik lawang si Bernard, ngunit napansin niyang nag-iba ang ekspresyon ng mga kapatid niya. Bernard? Halos pabulong na sabi ni Alice. Kay Eliza ba to? Nakita nila ang bank statement ni Eliza at doon unang bumagsak ang lahat ng maling akala nila. Malaki ang laman ng account nito. Mas malaki pa sa inaasahan nila. Hindi lamang iyon. Nakapangalan rin kay Eliza ang karamihan sa resibo ng mga binabayaran para sa Canada application ni Bernard. Review center, medical exam, agency fees, processing, plane reservation, halos lahat. Si Eliza ang nagbayad nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Flor. Tahimik na tumango si Bernard. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang magkakapatid. Naalala nilang lahat ang panlalait nila rito. Lahat ng parinig, lahat ng pagkakataong inisip nilang pera lamang ang habol ng babae sa kanilang kapatid. Akala ko, mahinang sabi ni Alice. Akala nyo ginagamit niya lang ako, no? Diretsahang tanong ni Bernard. Walang sumagot. Kahit si Aling Nena, na kanina pa'y nakikinig lamang, ay hindi makatingin ng diretso sa anak. Hindi niyo alam, ilang beses nagdoble trabaho si Eliza para lamang matulungan ako. Pagpapatuloy ni Bernard. Habang kayo galit na galit sa kanya, siya yung bumubuo sa pangarap ko. Tahimik ang buong sala. Walang makapagsalita. Doon lamang nila napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali nila. Hindi pala mukhang pera si Eliza. Hindi pala siya umaasa kay Bernard. Sa katunayan, mas malaki pa pala ang naitutulong nito kaysa sa kanilang lahat. Unti-unting yumuko si Feline habang hawak pa rin ang bank statement. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya.
Tunay na hiya. Samantala, walang kaalam-alam si Eliza sa nangyari. Nasa bahay lamang siya noon. Nagtatrabaho habang katabing natutulog si Amalia. Tahimik, simple. Hindi niya alam na sa mga oras na yon, nagsisimula ng mabasag ang matagal ng maling pagtingin sa kanya ng pamilya ng asawa niya. Ngunit kahit mabunyag man ang katotohanan, may mga sugat na hindi basta-bastang kayang burahin ng simpleng paghingi ng tawad. Ilang araw matapos mabunyag sa pamilya ni Bernard ang katotohanan patungkol kay Eliza, naging tahimik ang buong angkan. Wala nang mga parinig, wala nang pangungutya, at sa unang pagkakataon, tila sila naman ang naiiyang humarap. Napansin kaagad iyon ni Bernard. Minsan, kahit sa group chat ng pamilya nila, ay wala nang maingay na komento sina Felin at Flor. Ang dating madalas magtanong patungkol sa mga plano nila, ay tila naging maingat na sa pakikipag-usap. Ngunit para kay Bernard, alam niyang hindi sapat ang katahimikan. Kailangan nilang harapin ang mga kasalanang matagal nilang ginawa sa asawa niya. Isang hapon, habang nagpapakain si Eliza kay Bibi Amalia, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita sina Aling Nena, Felin, Flor at Alice. May dala silang prutas at ilang mga pasalubong para kay Amalia. Pwede ba kaming pumasok? Mahinang tanong ni Aling Nena. Saglit na natigilan si Eliza bago tumango. Tahimik silang naupo sa sala. Walang gustong maunang magsalita, hanggang sa biglang bumuntong hininga si Aling Nena. Anak, iha, patawarin mo sana kami. Napatingin si Eliza sa kanyang biyanan. Ngayon niya lang narinig itong magsalita ng ganoon kalambing sa kanya. Nagkamali kami sa pagtingin sa'yo. Tuloy nito habang namumuo ang luha sa mga mata. Hinusgahan ka namin kaagad. Tahimik lamang si Eliza. Si Feli naman ang sumunod na nagsalita. Sorry Eliza. Mahinang sabi nito habang nakayuko. Ang sama ng naging trato namin sa'yo. Parang hirap na hirap pa itong sabihin. At yung sa binyag? Singit ni Flor habang umiiyak. Sobrang mali namin doon. Biglang pumikat ang pakaramdam ni Eliza. Akala niya kapag dumating ang araw na maririnig niya ang paghingi nila ng tawad, gagaan na ang loob niya. Pero hindi pala ganoon. Naroon pa rin ang sakit. Naroon pa rin ang alaala ng kahihiyan ng pamilya niya noong binyag ni Amalia. Ang mga matang pilit na umiintindi. Ang tira-tarang pagkain, ang mga bulungan, ang pakiramdam na parang mababa siyang tao sa paningin nila. Hindi ko naman kayo kinagalitan. Mahinang sabi niya. Pero nasaktan ka namin. Umiyak na sagot ni Alice. Napabuntong hininga si Eliza bago tumingin kay Baby Amalia na mahimbing na natutulog sa crib. Alam nyo? Mahina niyang sabi. Matagal kong pinilit yung sarili ko na tanggapin lahat. Kasi pamilya kayo ni Bernard. Tahimik silang nakinig. Paulit-ulit kong iniintindi kung bakit ayaw niyo sa akin. Kahit minsan hindi ko maintindihan kung anong ginawa kong masama. Unti-unting tumulo ang luha ni Felin. Akala kasi namin inaagaw mo si Bernard sa amin. Pag-amin nito. Hindi ko kailanman inagaw ang kapatid niyo. Sagot ni Eliza. Minahal ko lang siya. Natahimik muli ang buong sala. Maya-maya, nagsalita si Aling Nena. Pwede ba tayong magsimula ulit anak? Napangiti si Eliza, ngunit may lungkot iyon. Hindi na ako galit sa inyo. Bahagyang lumiwanag ang mukha ng mga ito, ngunit agad ring nawala nang marinig ang kasunod niyang sinabi. Pero hindi na rin siguro may babalik yung dati. Parang kumirot ang hangin sa katahimikan. May mga bagay kasi na kahit napatawad mo na, hindi mo na kayang balikan pa. Napayuko si Aling Nena habang umiiyak at doon nila tuluyang naunawaan ang bigat ng mga sugat na sila ang may gawa. Hindi sumigaw si Eliza. Hindi siya nagalit. Ngunit ang pagiging mahinahon niya ang lalong nagpabigat sa konsensya nilang lahat. Pagkaalis ng pamilya ni Bernard, nadatnan siya ng asawa niyang tahimik na nakatanaw sa bintana. Okay ka lang ba? Tumango siya. Lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likod. Pasensya ka na kung natagalan akong ipagtanggol ka ha. Pumikit si Eliza.
Sa wakas, naramdaman niyang naiintindihan na siya ng kanyang asawa. At kahit hindi na maibalik ang dating relasyon sa pamilya nito, sapat nang alam niyang hindi na siya nag-iisa laban sa matagal na niyang kinikimkim mag-isa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nakaalis si Bernard papunta sa Canada. Hindi naging madali ang unang taon nila roon. Malamig ang panahon, mahal ang gastusin, at nakakapagod magsimulang muli sa banyagang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat, magkasama sila. At yun ang pinakamahalaga para kay Eliza. Habang nagtatrabaho si Bernard bilang IT staff sa isang kumpanya sa Toronto, pinagpapatuloy naman ni Eliza ang online job habang inaalagaan si Amalia. Unti-unti, gumaan ang buhay nila. Nakabili sila ng sariling sasakyan. Nakahanap ng mas maayos na apartment. At sa wakas, naramdaman ni Bernard na nagsisimula ng matupad ang mga pangarap nilang minsang pinaghirapan lamang sa maliit nilang apartment sa Pilipinas. Naalala mo ba? Halos 2 oras lang tulog mo lagi, di ba? Natatawang tanong ni Bernard. Minsang magkasabay silang nagkakape habang natutulog si Amalia. Napailing si Eliza habang nakangiti. Huwag mo na yung paalala. Para akong zombie nun eh. Humawak si Bernard sa kamay niya. Mahal, salamat ah. Para saan? Salamat sa lahat. Tahimik na napangiti si Eliza. Hindi niya kailangang marinig araw-araw ang pasasalamat ng asawa niya. Sapat nang nakikita niyang pinanindigan na nito ang kanilang pamilya. Samantala, paminsan-minsan ay tumatawag pa rin sina Aling Nena at ang mga kapatid ni Bernard. Madalas ay kinakamusta si Amalia. Nagpapadala rin naman sila ng mga regalo tuwing birthday nito. At bagamat maayos nang nakikipag-usap si Eliza sa kanila, may malinaw pa ring distansyang hindi nawala. Hindi dahil galit pa siya, kung hindi dahil natuto siyang protektahan ang sariling kapayapaan. Hindi niya na ipinipilit ang kanyang sarili sa mga taong minsang nagpapababa ng tingin sa kanya. At hindi na rin niya iniintay ang pagtanggap nila para maramdaman ang halaga niya bilang tao. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Amalia bilang mabait at matalinong bata. At minsang bakasyon nila sa Pilipinas, nagkaroon ng simpleng reunion ng pamilya nila Bernard. Noong una, ay ayaw pa sanang sumama ni Eliza. Ngunit nakiusap si Bernard. Kahit para lang kay Amalia, tahimik siyang pumayag. Pagdating nila sa resort, agad na tumakbo si Amalia papunta kay Aling Nena. Lola! Bahigpit itong niyakap ng matanda habang naiiyak. Samantala, tahimik namang lumapit sina Felin at Flor kay Eliza. Ang ganda mo pa rin talaga. Nahihiyang sabi ni Flor. Napangiti si Eliza. Hindi na tulad ng dati ang pakiramdam niya kapag kaharap ang mga ito. Wala na yung galit. Wala na rin yung sakit na kasing tindi noon. Pero wala na rin yung dating pananabik na mapalapit sa kanila. Habang nagkakasayaan ang lahat, napansin ni Eliza na tahimik siyang pinagmamasdan ni Aling Nena. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ito sa kanya. Salamat anak ha. Mahinang sabi nito. Para saan po? Dahil kahit nasaktan ka namin noon, hindi mo itinuro na kamuhian kami ng apo ko. Napatingin si Eliza kay Amalia na masayang nakikipaglaro sa mga pinsan nito. Doon siya bahagyang napaluha. Dahil totoo naman, marami mang masasakit na nangyari, hindi niya kailanman ginamit ang anak para gumanti. Ayaw niyang lumaki si Amalia na may galit sa puso. Pasispas na po. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Aling Nena, ngunit bakas pa rin ang pagsisisi sa mga mata nito. At habang pinagmamasdan ni Eliza ang masayang pamilya sa paligid niya, doon niya tuluyang naunawaan ng isang bagay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang burahin para makapagpatuloy. May mga sugat na mananatiling peklat. Paalala ng sakit. Paalala ng panahong kailangan mong piliin ang sarili mo matapos kang maliitin at saktan. At minsan, ang tunay na pagpapatawad ay hindi patungkol sa pagbabalik sa dati, kung hindi patungkol sa tahimik na pagpili ng kapayapaan. Kapayapaang matagal ding ipinaglaban ng isang babaeng minsang hinusgahan, ngunit sa huli ay pinatunayan ang tunay niyang halaga nang hindi kailanman kinakailangang ipagsigawan ito. Sa buhay ni Eliza,
Maraming beses siyang minata, maraming beses siyang hinusgahan, at maraming pagkakataong gusto na lamang niyang lumayo at iwan ng lahat. Pero pinili niyang manatili. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil marunong siyang magmahal. Lumipas ang maraming taon at tuluyan nang naging maayos ang buhay ni Eliza at Bernard sa Canada. Nakapagpatayo sila ng maliit ngunit magandang bahay sa tahimik na komunidad. Tuwing umaga, gigising si Eliza sa amoy ng kape, habang si Bernard naman ay naghahanda papasok sa trabaho. Si Amalia na dati sanggol pa lamang na kandong-kandong niya, ay isa ng masayahing batang mahilig mangarap. Minsan habang inaayos niya ang baon ng anak bago pumasok sa school, bigla siyang niyakap ni Bernard mula sa likod. Anong meron? Natatawang tanong niya. Wala lang, sagot nito. Narealize ko lang. Ang layo na pala ng narating natin, oh. Napatingin si Eliza sa bintana. Sa labas, marahang bumabagsak ang snow. Tahimik, payapa, at totoo nga. Malayo na sila sa mga gabing umiiyak siyang mag-isa matapos maliitin ang pamilya ng asawa. Malayo na sila sa simpleng apartment kung saan halos wala siyang tulog kakatrabaho. Malayo na sila sa araw ng binyag ni Amalia na hanggang ngayon ay sariwa pa rin minsan sa alala niya. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang pinagsisisihan. Dahil kung hindi niya ipinagdaanan ng lahat ng sakit na yon, hindi siya magiging babaeng matatag na siya ngayon. Hindi rin matututong tumayo si Bernard bilang tunay na asawa at pati na rin ama. At lalong hindi mabubuo ang pamilyang ipinaglaban nilang dalawa. Samantala, tuluyan na rin nagbago ang pamilya ni Bernard. Si Feline, na dating mapagmata, ay naging mas maingat na sa pakikitungo sa tao. Si Flor naman at Alice ay natutong huwag basta-bastang humusga base sa estado ng buhay ng isang tao. Si Aling Nena naman ay naging mas mapagmahal kay Eliza sa mga sumunod na taon. Hindi man naibalik ang dating closeness, nabuo naman ng respeto at sapat na yon. Isang gabi habang nasa video call silang mag-anak kasama ang pamilya sa Pilipinas, masayang nagkwento si Amalia patungkol sa school project niya. Tignan niyo po, Lola, oh. Hayas po ako. Mana talaga sa mama niya. Natatawang sabi ni Feline. Napangiti si Eliza. Kung noon, ay baka nasaktan pa siya sa simpleng salitang iyon dahil alam niyang hindi naman talaga siya gusto ng mga ito. Pero ngayon, iba na. Wala nang bigat. Wala nang pait. Dahil dumating na siya sa punto ng buhay kung saan hindi niya na kailangang patunayan ng sarili para lamang matanggap ng ibang tao. Natuto na siyang kilalanin ang sarili niyang halaga. At yun ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya sa lahat ng pinagdaanan niya. Habang pinapanood niyang nagtatawanan sina Bernard at Amalia, napangiti siya ng tahimik. Dahil sa wakas, nahanap na rin niya ang bagay na matagal na niyang ipinaglalaban. Hindi yaman, hindi pagtanggap ng ibang tao, kung hindi isang tahanang puno ng respeto, pagmamahal, at kapayapaan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado niya sa buhay, sa itsura, o sa kung gaano siya kayaman. Madaling manghusga, pero hindi natin alam ang mga sakripisyong tahimik na ginagawa ng isang tao para sa mga mahal niya. Ipinakita rin ng kwento na ang pagmamahal ay hindi lamang puro pagtitiis. Mahalaga ring matutong ipagtanggol ang sarili at piliin ang kapayapaan kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan. Natutunan rin ng pamilya ni Bernard na mali ang manghusga base lamang sa akala. Dahil habang minamalit nila si Eliza, tahimik naman itong nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang kapatid. At higit sa lahat, ipinakita ng kwento na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang may babalik pa ang dati. Minsan, pinapatawad natin ang mga taong nanakit sa atin, hindi para bumalik sila sa buhay natin gaya noon, kung hindi para mapalaya natin ang ating mga sarili mula sa galit at sakit. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ingatan ay ang ating dignidad, respeto sa sarili, at kapayapaang matagal nating ipinaglaban.
Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.